Pwede bang batiin mo lang yung katabi mo, sabihin mo, masaya ako nandito ka. Hallelujah. Thank you po, Lord. Shall we all rise? Declare lang po natin ito. Thank you po, Lord. Ngayon po 2026, ito po yung ating declaration. Sabihin natin, I have faith, I have hope, and I will manifest love. Let's pray. Heavenly Father, we just thank you, Lord God, and welcome you in the room. Naniniwala po ako, Diyos, na meron kang kakausapin ngayong umaga na to. So gawin mo pong bukas yung aming puso, gawin mo bukas yung aming spirit, Lord God, to be receiving your word. At yung pong inyong pangungusap. Hallelujah. Dahil nangungusap po kayo. So salamat po, Lord God, sa kalakasan. Salamat po, Lord God, sa sigla. Salamat din po, Panginoon, na maari po kami makapagsama-sama para magtipon-tipon at makapagpuri, Panginoon, sa iyong pangalan, sa iyo, O Diyos, na buhay na Diyos. At mananatiling tapat noon, ngayon, at magpakailanman. So we welcome you in this house. May you be honored and glorified. In Jesus' mighty name we pray. All the people of God say, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Makakaupo na po tayo. Glory to God. Hallelujah, Jesus. The Lord is good. Ano po? Last week po, 5 po yung goers na galing ng Maine. Sila po ay mga nag-report ng kanila pong mga experience o karanasan doon po sa missions conference at doon po sa kanilang naging vision trip. Ano po? Nandun sa bottom right. Ayun, thank you. Nandoon po, ayan. Yan, may volume po. Thank you. At lahat po silang 5. Technically, 7 yung nag-vision trip. Kaya lang, 5 lang sila yung taga-Maine. Kaya sila po yung mga nag-share last week. And I was so blessed to have the opportunity to be hearing kung ano yung kanilang mga shinare. Ang totoo po noon, mahigit 2 oras yung 5 na nag-share. Wala na pong preaching last week eh. Yun po yung naging preaching doon po sa Maine. Ano po? And it was such a beautiful thing to hear yung kanilang mga perspective. Yung kanya-kanyang perspective doon sa kanilang nakita at kanilang naranasan nung sila po ay mga humayo. At meron pong isang particular na reporter na ako po ay extremely blessed at gusto kong i-share briefly, mga over 1 minute lang naman itong video na ito, na gusto ko pong pakita po sa inyo. So, Thank you po, Lord. ayan. It's your turn to say your report. The first question is, what did you see and experience? Zero lang yung volume. I saw Ay, hindi dito sa house yung isi-zero, yung doon sa ano. churches that 6 years old, if I'm not mistaken. So, 6-year-old, ito ay nagmi-missions conference at ito ay nagvi-vision tour. Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw din.
Ano, iba na po ngayon. Ano po, mga bata na po talaga yung mga humahayo. Iba na po. So, china-challenge ko talaga ang lahat na humayo. Ano po? And it's very amusing to hear yung salita ng Diyos o nakikita ng Diyos through the words of a child or the perspective of a child. In fact, it's not only amusing, at least on my part, but it's also humbling na marinig yung perspective ng bata. So tuwing Sunday, yung mga bata po natin, no, yung ating mga chow, Sunday na po sila nag-worship service. At ninanais ko po na ako po ay makapagturo ng Sunday sa kanila. Ano po, pag hindi po ako yung taya rito, I will definitely make time na ako po ay maging teacher ng mga bata. Kasi napakahalaga po na magkaroon ng pundasyon yung mga bata ng salita ng Diyos. Dahil sabi po na salita ng Diyos, train up a child in the way that he should go. So that pag lumaki daw siya, he will not depart from it. So ang pagturo po ng salita ng Diyos ay hindi yun sa mga edad po ninyo o edad ko. Nagsisimula po talaga yun sa bata. Ano po? Ang natatandaan ko yung una ko pong, ako po ay blessed eh. Ako po ay sobrang blessed kasi yung una pong salita na lubas sa aking mga bibig nung ako po ay maliit ay mura. Ano po? Hindi ko po alam bakit yun ang unang tinuro sa akin, pagmumura. Pero yun yung una kong natutunan. Hallelujah, praise God. Ano po? Buti na lang may habagan Diyos. Ano po? At ang tagal ko na pong hindi nagmumura. Thank you po, Lord. Kaya sabi sa katabi mo, pati ikaw, tigilan mo na yan. Hindi yan bagay sa atin. Ang bagay sa atin, mga mahal na bagay, hindi mura. Can I hear an amen? Mahal. Kaya pati gasolina, mahal. Hallelujah. Tawan-tawa ako doon sa may nag-share doon sa aking mother na isinare niya sa akin. Ano po, sa darating po, dahil ito po ay season ng mahal na araw. So dapat po makiisa daw tayo doon sa sakripisyo na ginawa many years ago. At mag-stations daw po tayo ng Petron, ng Caltex, ng Shell, Unioil. Maramdaman natin yung sakripisyo. Diyan sa mga istasyon na yan ng gasolina. Hindi pala stations of the cross ang pinag-usapan. Stations of petrol or diesel. For the very first time in history, nagpagas po ako 2 weeks ago or last week, 107 pesos ang diesel. Ano po? Hallelujah. Ano, that is unprecedented. That's the first time that it ever happened. Hirap na hirap yung mga gasolinhan kasi yung digits po nung kanilang mga LED ay 4 lamang kasama yung decimal point. 107 na. Paano yun? 4 lang. Dapat 5 digits. Ano po? Doon po sa mga ibang nakanganga, naintindihan ko po kayo kung hindi po kayo bumibili ng gasol o ng gasolina. Pero mararamdaman po natin lahat yan kung kahit di kayo naggagasolina o nagdi-diesel, yung crudo. Mararamdaman natin lahat yan. Ano po? Sa pagtaas ng mga lahat ng bagay. Kaya sabihin sa katabi mo, mamahalin ang dapat sa'yo. Yan po talaga, mamahalin. Yan po ang gusto ng Lord sa atin, mamahalin, hindi mumurahin. Ano? Gusto natin tumawad ng tumawad. Ang gusto naman ng Lord, mamahalin tayo. Thank you po. So, galing po dito sa ating pinag-usapan na si Yan, ano po, I was so blessed dun sa kanyang sinishare. I was so blessed with her heart. Very pure. When we talk to children, they're very pure. Sabihin nila sa'yo kung pangit ka, sabihin nila sa'yo kung maganda ka. Ano po? Ganun yung mga bata eh. Hindi po sila sinungaling, praise God, hindi sila ganun. Yung kasi yung original design ng Lord sa atin, hindi magsinungaling. Yan po talaga yung original design. Kaya habang yung mga bata, very innocent, talagang diretso lang sila kapag sila ay kinausap mo. At doon sa kanyang perspective, meron po akong na-capture na salita o kataga, o phrase rather, na kanyang sinabi that caught my heart. And it actually caught my attention. Ano yun, Pastor? Meron siyang sinabi, sprinkle of love. I don't know if you heard it, but she said it. It was, I think, in the second question ng kanyang mother sa kanya.
she mentioned a sprinkle of love. And I want to remind everybody na yung March po is still a missions month. Ano po? 4th Sunday na ngayon, may 5th Sunday pa next week. Ano po? Wala po ang ating Pastor Cynthia ngayon, bagkat naka-leave po si Pastor Sharam dahil nanganak na po yung kanyang misis. So, paternity leave po siya. So, si Pastora Cynthia po yung taya sa main ngayon, kaya wala po siya rito. And we are in Missions Month, and what I wanted to talk about today is inspired by a 6-year-old child, Sprinkle of Love. Kasi gusto ko po maunawanin ninyo, sa pagmimisyon, napakahalaga po ng love. Sa pagmimisyon, napakahalaga po ng love. If we do things without love, we are only doing things. But if we do things with love, we are doing the work of God. Because every time Jesus went up to the mountain, it was out of love. That He tarried, He prayed, long hours of praying. Habang tulog pa ang lahat ng tao, nagpe-pray na ang Panginoong Hesus. He was praying out of love. He was interceding for you and me. He was interceding for His disciples. He was interceding para doon sa mga tao, whether sumusunod sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya. Are you with me? Pinagpe-pray niya yung lahat ng tao kasi mahal niya lahat ng tao. Kaya nga kahit nandun na siya sa krus, nakapako na siya sa krus, ang sinabi niya, Father, patawarin mo silang lahat kasi hindi nila alam ginagawa nila. Are you with me? Habang pinako na siya, pagkatapos siyang koronahan, pagkatapos siyang latayin, ano po, He was still exuding love. He was still exhibiting love. Nagbibigay pa ng pagpapatawad. He was doing everything in love. In fact, the whole mission of Jesus Christ on earth started with love. That's how it started. His 3 years ministry was all about love. Yun lang yung kinapture 3 years Yung first miracle, yung water turned into wine Pero bago noon, naging chow siya, naging yaw siya, naging yadaw siya. Kaya nga, naniniwala ako, nagtrabaho si Jesus Anong trabaho niya? Pastor, karpintero. Bakit? Yun yung tatay niya Kaya yung mga tao, gulat na gulat sa kanya, di ba ito yung anak ng karpintero? Ano nyo? Ano kala nyo, tumunga nga lang si Jesus, nagantay siya ng 30 years old bago siya kumilos? No. He lived a normal life. He lived a human life na nasasaktan, naiinis. Hello? That's how Jesus lived. And because we are in Missions Month today, dadaling ko na dito, inspired by the words of a child, ang title po ng ating mensahe is A Sprinkle of Love. Now, I'd like to take you to Matthew chapter 28 kasi Missions Month, dapat medyo kabisado mo na to. Sabi dito sa verse 19 to 20, basahin natin 1, 2, 3, fire. Therefore, go! Amen. I pray and I declare dito sa church na to, lagi tayong mayroong ibabaptize. Can you hear an amen? Pagka hindi tayo nagbabaptize, meron tayong problema. Sabi mo sa katabi mo, may problema tayo. May problema tayo kung hindi tayo nagdi-disciple. May problema tayo. So I pray there will be always baptism sessions dito po sa church. Ang ibig sabihin nun, may tumatanggap sa Lord na bago. Say with me, bago. Woo! Alright, so hold on to this verse or verses dahil dalawang verse yan.
Kasi babalikan po natin yan mamaya. Missions Month tayo ngayon. In the meantime, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia at pumunta po tayo sa Exodus chapter 24. When I heard the sprinkle of love, I immediately wrote it down. And I said, yes, this is something that people should be talking about. This is something that people should be experiencing. At naalala ko po itong Exodus chapter 24, and this is where, dito tayo iikot ngayon pong umaga po na ito. Allow me to read it for everyone. Ang sabi po dito, then the Lord said to Moses, come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. You are to worship at a distance. Alright. Ito pong Exodus 24, gusto ko po maunawaan ninyo, kakatapos lang ibigay yung 10 Commandments. So kung bubuksan mo yung Bible mo sa Exodus chapter 20, atras mo lang ng kaunti, dyan po ibinigay yung 10 Commandments. And then pagkatapos po ng 10 Commandments, nagbigay po ang Lord ng mga utos. Or should I say ordinances or decrees. Ano po? Halimbawa, proper use of altars. Paano daw po ito? Paano daw? Ang ganda ng flowers natin. Ano? Thank you po, Lord. Hallelujah. Sabi dito sa aking Bible, fair treatment of slaves. Kung meron kang mga empleyado, meron kang kasambahay, fair treatment. Cases of personal injury, ikaw ay nakasakit. Maaring sinasadya mo, hindi mo sinasadya. Ano po? Proteksyon ng property. Mga meron kang pag-aari, o baka nangungupahan ka, pinoprotektahan pa rin po iyan. Social responsibility, call for justice, yan po yung yan po yung mga kwento, bago po magkaroon ng chapter 24. Now, sabi sa verse 2, but Moses alone is to approach the Lord. The others must not come near, and the people may not come up with him. Alright. Tinawag ng Lord si Moses, si Aaron, si Nadab, at saka si Abihu. Mga priests. Now, in verse 3, when Moses went and told the people all the words and laws, kung meron po kayong pang-highlight dyan, pang-underline, ang sabi po dito, they responded with one voice. Anong sabi? Everything the Lord has said, we will do. Linyahan niyo po yung verse 3 na yan. Everything, sabi ng mga tao, everything the Lord has said, we will do. Sino nagsabi nun? Yung mga tao, yung mga Israelita. Alright. In verse 4, Moses then wrote down everything the Lord has said. Eto na yon, yung sinabi ko, na pagkatapos ng 10 Commandments, merong mga instruction ng Lord. Sinulat ni Moses. Moses then wrote down everything the Lord had said. He got up early the next morning and built an altar at the foot of the mountain and set up 12 stone pillars representing the 12 tribes of Israel. Thank you po, Lord. All right, then, verse 5. Then he sent young Israelite men, and they offered burnt offerings and sacrificed young bulls as fellowship offerings to the Lord. Napakahalaga po nitong description na young. Hello? Young Israelite men. Pag sa Bible po sinabing young, ito po ay mga kabataan o mga taong nasa 20s, 30s, sama ko na yung 40s. Yan po talaga yan. So mga yaw at mga yadaw. Sila daw po yung nagsasacrifice ng bulls as fellowship offerings to the Lord. And I call on all the yadaw today here
inside this room, sa upper room, and of course, dyan po sa mga nanonood sa atin. Kayo po talaga ay pinagsasacrifice. Kayo yun. Kayo po yun. Sa mga yadaw natin na ayaw na sakripisyo, pakibasa po itong Exodus 24 verse 5. Kasi ito po talaga yung nagsasakripisyo. Verse 6, Moses took half of the blood. Pagkatapos, yung mga hayop ay ginagather, sinasacrifice, kinukuha yung dugo, and put it in bowls, and the other half he splashed against the altar. So gumagawa si Moses ng altar at nag-i-splash doon ng dugo. Alright, babalikan natin yan mamaya. Then, he took the book of the covenant and read it to the people. They responded. Yung book of the covenant, doon isinulat yung mga utos ng Diyos. Verse 7, they responded, "We will do everything the Lord has said. We will obey." Very similar doon sa sinabi sa verse 3. Sabi sa verse 3, everything the Lord has said, we will do. Verse 7, we will do everything the Lord has said, we will obey. Verse 8, Moses then took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words." Pagpalain po ang ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita at ikaw na bumasa din, declaring blessing upon you. Yung pong dugo is very important sa scripture, is very, very important. Kanya po maraming tao ang binabantayan ay blood pressure. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang high blood. Maraming tao mabilis ma-high blood eh. Ano po? Pero napakahalaga po ng dugo, kaya pati blood pressure ay binabantayan. Sa scripture o sa salita ng Diyos, blood is very, very significant as well. Ang isang event bago nitong Exodus chapter 24 na mga nauna ay yung pong nangyari doon sa passing over ng death, the angel of death, doon po sa Egypt, na kung saan, kung walang dugo sa hamba ng bahay mo, lahat ng panganay doon mamamatay, whether tao yan o hayop yan, mamamatay. Basta yung bahay po ninyo ay walang dugo of the lamb. Alam mo dapat yung kwento na yan. Ano po? Yan po yung Passover. Now, dito po sa Exodus 24, it would be the first time, ito pong binasa natin, is the first time na yung pong dugo ay ini-splash or ini-sprinkle doon po sa altar. It's the first time that it was ever done. The last time that we saw that blood was put on something was on during the Passover. Doon nga po sa hamba. This was the second incident. Nakakita tayo na ang dugo ay ginagamit. But this was actually the first time na bini-sprinkle doon po sa altar, maging sa mga tao. Nabasa natin yun doon sa verse 8. In verse 6, na binasa natin kanina, Moses took half of the blood and put it in bowls, and the other half he splashed against the altar. Na kanyang ginawa para makapag-worship sa Lord. So, blood is significant. Say with me, significant. In Leviticus 10, verse 11, for the life of a creature is in the blood. And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Dito po sa Leviticus 10, pinapaliwanag kung bakit napakahalaga ng buhay. At meron pong dalawang klase or perhaps significance ng dugo kung bakit siya mahalaga.
Number one, yung dugo daw po kasi, nandun yung buhay ng tao. Kaya pag mababa yung blood pressure, hindi po mainam. Ganun din naman pagka sobra yung blood pressure. Ano po? Mini-measure po yung presyon. Pag sinabi diyan, the life of a creature, whether hayop o tao, ganun din. Nasa dugo po ang buhay. Ano? Yung pangalawa pong kahalagahan o significance ng dugo, it is a key ingredient for atonement. Sabihin mo, atonement. Pag sinabing atonement, ang ibig sabihin niyan is making amends for wrongdoing. Nakikipag-ayos sa bagay na mali na nagawa. At nung Old Testament, there was only one way, hindi lang pwedeng, sorry, pasensya ka na. Kailangan may dugo. Para makaranas ng pagpapatawad. Ang tindi po ng requirement, ano? Ang tindi po ng requirement. Now, dito po sa Old Testament, meron pong 5 klase ng sacrifice. Na-mention ko ito nung pinag-aaralan natin yung tabernacles. Ano po? Feast of Tabernacles. Meron 5 klase, pero technically, 2 kategorya. Sinasummarize ko na lang po para madali para sa atin lahat. Sabi ko, 5 klase, pero 2 kategory. Ano yung kategory na yon? Yung voluntaryong ginagawa, at saka yung kailangan ginagawa. Pag sinabing voluntaryo, ito po yung burnt offering. Yung burnt offering po, makikita mo yan sa Leviticus 1. In fact, makikita mo lahat yan. Leviticus 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 sacrifice na yon, na hinihingi ng Old Testament, dyan mo makikita. Dito po, pag sinabing burnt offering, it is to express yung devotion natin sa Lord. Yung commitment natin. So halimbawa, susunod po ako sa inyo, Lord, pagkakatay. Whether herd yan or flock, galing yung hayo. Pag sinabi pong herd, pinag-aralan ko ito, pag sinabing herd, ito yung mga mas malalaking mga hayop. Yung cattle, yung oxen, ano po? Kapag ka naman sinabing herd, ito po yung mas maliliit. Ito po yung sheep, ito yung goat, mas maliliit. Ano pa ba yung ino-offer noon? Mga ibon. Iba naman po yon. So, cattle, herd, or fowl, or ibon. Mga dove, pigeon. Ano po? At meron bang isang klaseng ino-offer, which is yung pangalawa, yung grain offering. Ito naman, yung harvest mo ng grain. Yung mga barley, ito po yung mga wheat. Ito po yung mga hinahango nila kasi yun yung agriculture sa Israel nung araw. Excuse me. Ito pong grain offering na to, ang purpose niyan ay magpasalamat sa Diyos. Na yung hinarvest mo ay galing sa Kanya. At gusto ko mo malaman nyo, ito lang po yung offering na walang dugo kasi nga, harvest siya ng grain, ng wheat. Ano po? Ayan. Now, dito po, pangatlo po, ito yung peace offering o tinatawag na fellowship offering. Yung pong fellowship offering, ito yung tinatawag nating wave offering. Kapag tayo po ay nagbibigay ng ating mga kaloob, di ba? Pinapataas yung envelope, linggo-linggo naman yan, tapos wini-wave natin. Yan po ay parang peace offering or fellowship offering. Bakit wini-wave? Anong ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin noon ay ina-acknowledge natin si Lord ang Lord. Pag sinabi pong Lord kasi, ang ibig sabihin nun, siya yung may-ari ng lahat. Kaya nga, landlord. Kung ikaw ay nangungupahan, ikaw ay may landlord. Yung Lord kasi, ang ibig sabihin nun, may-ari. At dahil si Lord ay Lord, may-ari siya ng lahat. Pati yung sinahod mo, yung niluwa ng ATM mo, ina-acknowledge natin na sa Kanya galing. Kaya wini-wave offering natin, pini-peace offering natin. Ano po? Sana po naunawaan. Alright. And then, so, ito pong unang tatlo, ito yung parang, thank you po Lord. Kaya siya voluntary. Thank you po Lord. Ang buti po ninyo. Lahat po sa inyo galing. Lord, ibibigay ko buhay ko sa iyo. Yan. Voluntary offerings. Now,
Yung kabila, mandatory offering. Ano yung mandatory offering? Ito po ay para ma-reconcile tayo sa Diyos. Ibig sabihin, may nagawa tayong hindi tama. May nagawa tayong mali. Nagkasala tayo, whether sadya o hindi sadya. So, yung una po dyan, yung sin offering. Yung sin offering, ayun na yun, nagkasala ka nga. Pagka nagkasala ka, madudumihan tayo. Pagka nagkakasala tayo, nagkakaroon ng harang. Yung access natin sa Diyos, nagkakaroon ng harang. Ano yung harang? Nagkakaroon ng kisame. Ano yung kisame? Yung kasalanan. Nagiging harang. Imbis na nakakadiretso tayo sa Diyos, nagkakaharang. Pastor, venial sin lang. Venial sin. Alam niyo ba yung venial sin? Turo po yan na ito yung mga minor sins lang. Yung mga white lie lang konti. Yung mortal sin, ito yung mga death penalty dapat. Kasi immortal. So pag venial sin, para ka may skylight. Yung meron kang plastic na bubong o salamin yung bubog mo. Pero kapatid, sa mga naniniwala sa Diyos, lahat na naniniwala sa Diyos, magsabi ng amen. Whether minor sin o major sin, sin pa rin po yan. Harang po yan. Ano po? So huwag niyong isipin na, maliit lang yung pagkakasala ko. Kailangan mag-atone for sin. Ito po yung sin offering. And then, depende sa kakayanan mo. Kung ikaw may pananalapi, yung malaking baka. Pag wala masyado, yung ibon. Pag wala talaga, yung grain. Yan. Okay? So, ganun yung sistema nung araw para mapatawad. Ano po? Sino dito nagkakasala pa? Praise God, tayong lahat nagkakasala pa. Praise God, hindi na po kailangan magganito. Kasi ang gumagawa po talaga niyan yung pare. Imagine niyo kami ni Casey. Nahawakan namin yung mga dala niyong baka. Ano po? Ang hirap po niyan, ang lansa po niyan. Kala niyo, ang dali yan, ang tagal po niyan gawin. Hindi ko ma-imagine paano araw nila ginagawa yan. Ano po? Kasi yung mga tao nakapila para mag-sorry sa Diyos. Praise God. Now, yung pangatlo is yung panlima is yung guilt offering. Nakonsensya ka. Ito po, yung guilt offering, hindi mo naman kasi sinasadya. So, nung panahon nila, kapag ka nakahawak sa patay, hindi obra, di ba? Madudumi ka eh. Pero hindi mo naman sinasadya kasi, so guilt offering yun. Unintentional sins. Yung una kasi, sin offering, intentional. Alam mo na mali, ginawa mo pa. Yung guilt offering, eto yung, naku, may patay pala doon. Nadikit yung damit mo, nadikit ka. O kanya, naka-offend ka ng tao. Hindi pwede sorry lang. Nung araw, hindi pwede sorry lang. Ngayon, so sorry ka na lang. Okay na. Labas pa sa ilong yung sorry mo. Pero ang mahalaga, nakapag-sorry ka daw. Alright. Pero yan po yung guilt offering. Ayan. Thank you po. Sabi ko kanina, isa lang po dyan sa 5 na yan ang hindi gumagamit ng dugo. Everything else, kailangan may dugo. Na kung saan, pagka kinatay nung pare, kukuha siya ng dugo, ini-sprinkle doon po sa altar. Ini-splash doon po sa altar yung dugo. Ano po? In effect, ito pong dugo ay in exchange. Ginagamit po yung dugo ng mga hayop in exchange for the forgiveness of God. The blood was used in exchange doon sa buhay. Kasi nung Old Testament, kapag ka talaga ikaw ay nagkasala, pinapapatay yung kagad. Ganun po talaga eh. Ganun yung batas nung araw. Yung mga wicked na tao, pinapatay ng Diyos. Ganun lang siya kasimple. Nakita lang natin yan sa New Testament, si Ananias at saka si Sofia. Ayun, kala ko. Hindi po si Sofia, si Sapira. Dahil Sapira sila nahulog. Sa pananalapi sila nahulog eh. Sapira. Si Ananias, asawa niya si Sapira.
Dead sila kagad. Dahil nagsinungaling sila, pinatay sila kagad ng Diyos. Dumating yung misis, si Supira. Sabi ni Pedro, ito ba talaga yung pinagbentahan ninyo ng mga ari-ari niya? Ay, opo, nandiyan po lahat. Ganun ba? Sabi yung mister ko, sabi, ayan, nilalabas. By the way, kasunod ka na, bigla nabuwal. Instant judgment. Hindi na yun nangyari ulit. Pero pinapakitaan tayo noon na the blasphemy sa Holy Spirit. Ano po, kahit na may maganda kang hangarin, binenta daw niya kasi yung bahay niya para ibigay yun sa mga nangangailangan nung panahon na yun. Pero dahil nagsinungaling siya, sinampulan siya ng Lord, dead sila pareho. Yung mga politician natin, grabing grace ang nararanasan nila. Grabing grace. Buhay pa sila eh. Ano po? Grace ng Lord. Doon lang sa New Testament natin nakita na instant. Yung iba nag-golf eh. Ano po? No? Nag-golf pa eh. Alright. Thank you po, Lord. So kapatid, the blood was used in exchange for forgiveness. It was used in exchange for life. Hindi kailangan patayin. Kaagad. Dahil merong atonement na nangyayari. Pag sinabing atonement, amends. Ikaw ay nakikipagbati. Yun po yung atonement. Now, gusto ko i-call out doon sa binasa nating Exodus 24, yung verse 8 na binasa natin kanina. Ang sabi po dito, Moses then took the blood, sprinkled it on the people and said, this is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words. In verse 9, Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel went up and saw the God of Israel. Under his feet was something like a pavement made of lapis lazuli, as bright blue as the sky. But God did not raise the hand against these leaders of the Israelites. They saw God, and they ate and drank. Ang tagal ko na pong nababasa nitong Bible verse na ito, pero ngayon ko lang napansin, nito po walang senaryo na ito. Yung mga leaders, nakita po nila yung Diyos. They saw God. Doon sa verse 10, and saw the God of Israel. Nung nakita nila yung Lord, doon daw sila nakakita ng pavement na gawa na kulay blue, yung lapis lazuli, sabi ng English translation, lapis lazuli. As bright as the sky. Kapatid, it was through the blood na maaari na makita ang Diyos. Are you with me? This is the first time I've seen this. Kasi ang nakakita pa lang sa Diyos noon, si Moses. Nakita niya yung Diyos through a burning bush. No one else saw the Lord. Kaya sabi ni Moses, Lord, pakita mo sa akin mukha mo. Sabi sa kanya ng Diyos, hindi ko mapapakita yung mukha ko kasi mamamatay ka. But these guys saw God. In verse 11, but God did not raise His hand against these leaders of the Israelites. Hindi niya pinagbabatukan itong mga to para mamatay sila. He did it. But when Moses saw the Lord, sabi ng Lord, tatakpan yung mukha at makikita niya lang yung likod ng Diyos. Kasi lahat daw na makakita sa mukha ng Diyos, mamamatay. During this time. Wala po nakakalapit sa Diyos Kaya para makalapit sa Diyos, kailangan may dugo. Are you with me? Had it not been for the blood, I believe they would not have seen God. In fact, had it not been for the blood, kapatid, doon sa nakakita sa Diyos, they would have all died. Now,
Sabi natin, B-boy, ano ba ang kinalaman itong blood, itong sacrifice, dito sa sinasabi mong sprinkle of love? O perhaps anong kinalaman ito sa Missions Month? Alright, ano ba ang punto? Now, I need you to stay with me kasi I'm going to try to create a connection na medyo, it took me a bit of time how I can connect all of these things in a manner na I pray mauunawaan ng lahat. So I need you to follow with me. Sabi dito sa Leviticus 10, for the life of a creature is in the blood. And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Old Testament. When I was searching the Word para sa i-share natin, nadala ko ng Lord dito sa John 15, which is in the New Testament. John 15 verses 12 to 13, ang sabi diyan, this is my commandment, love each other. Sabihin mo, love each other. In the same way, I have loved you. Mahalin daw po natin yung kapwa natin, yung ibang tao, hindi lang pamilya mo, hindi lang taga-church, hindi lang yung mabait sa'yo, kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Tapos nagbigay siya ng itsura. Kung ano itsura ng pagmamahal na yun? Verse 13, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Who is ready to die for their family? Pag kinakailangan. Sino? Palagay ko, lahat tayo. Walang magdadalawang isip. Nanuhanin niyo? Walang magdadalawang isip. Ang dali magbigay ng dugo sa kapamilya mo. Pero pag di mo kakilala, di mo kapamilya, may mga nagte-text, kailangan namin ng dugo. Silence! Silence! Wala nagsasalita. Pero kung kamag-anak mo yon. Pero pag ibang tao, listen, if the life of a creature is in the blood, Leviticus 10, to lay down one's life, John 15, for a creature or for a friend, ang tawag doon, hindi love. Ang tawag doon ay greater love. Ulit. If the life of a creature is in the blood, and to lay down one's life for a creature na buhay, na may dugo, o kaibigan mo, ang tawag doon, greater love. So merong klase ng love. Pero merong tinatawag na greater love. Ano ibig sabihin nito? Kapatid, yung love na pwede natin maibigay sa pamilya natin, naniniwala ako is pure love. Pero kapag willing ka na ibigay yung buhay mo sa kaibigan mo, hindi na love yon, greater love na. And I was asking the Lord, Lord, meron bang greatest love? Kasi walang ganun sa Bible eh. Hanggang greater lang dito sa verse na to. The greatest love, hindi mo nakakilala. Hindi mo rin kamag-anak. And yet you're still willing to give your life for that person. See, Jesus was willing to give up everything. Not that He didn't know us, but He was willing to give up everything, knowing
na kahit binigay niya na buhay niya, hindi pa rin tayo makikinig. Na kahit binigay niya na yung sarili niya ng dugo, yung buhay daw nasa dugo eh. Yung dugo niya, binigay niya na. Yung buhay niya, binigay niya na. Pero dumarating pa rin tayo sa pagkakataon, ayaw nating makinig. Ayaw nating sumunod. May kakayahan tayo, pero ayaw nating ibigay. Are you with me? That is the greatest kind of love na si Lord ang nakakapagbigay. Ang dali po maging mabait sa taong mabait sa atin. Tama. Sa taong mabango, sa taong maganda ang bihes, sa taong maganda itsura. Pero kapag hindi na, eto na yung may lalapit ng maglilimos. Eto yung auto mo. Eto yung dito sa unahan. Lumalapit na sa'yo. Inaabante mo na. Para lampasan ka niya. No. Kapatid, Missions Month. Will our life benefit others? Church, is your life benefiting others? Or is your life para pampamilya lang? Hindi, ito lang talaga. Kailangan makapagpaaral, makapagpundar, para pag nauna na ako, areglado na sila. Is your life benefiting others? O is your life still, ako pa rin, ako. I am the center of my universe. Kailangan ako ang inaasikaso, kailangan ako inaalagaan, ako laging tinutulungan. Is your life benefiting others? Are we living for ourselves, our own dreams, our ambitions? Pastor, kailangan ba tayong mamatay? Para sa ibang tao? Para sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin? Huwag na dun sa hindi ko kakilala. Pastor. Kapatid, if this will minister to you, only the Lord will knows kung kailangan nating ibigay yung buhay natin for our loved one or our friend. But if this will minister to you, maaring ganun yung requirement o ganun yung maging ending natin. But it is also, if this will minister to you, it is sharing our life. Not yung literal na kailangan mamatay. Ibibigay mo yung puso mo sa iba. Isa lang yung puso eh. Hindi po yung kidney. O ibibigay yung mata, buhay ka pa, no? Pero puso, isa lang yun. Yung atay, isa lang yun eh. Ano naman po ninyo? It's not literally dying. It can be, but it can also be just literally sharing our life with someone else. Let our life benefit someone else. Hindi lang family mo. Ano yung tsura nun, Pastor? When we share our time with someone else, when we share our talent with someone else, when we share our blessing to someone else, when we share our faith, our hope na meron tayo, and love to someone else. Kapatid, it's not literally dying for a friend or someone very close to us or very dear, but it is the sharing a sprinkle of love to another person. Hindi tayo hihingan ng Diyos na wala ka o hindi mo kayang gawin. Tandaan po natin yan. Kanya nga eh, kung meron kang pangbaka, baka i-offer mo. Pero kung wala kang baka, meron kang mas maliit. Kung wala ka pa rin nun, meron pang mas maliit. Kung wala ka pa rin nun, meron pa rin mas maliit. Pastor, wala talaga ako. Imposible. Kapag ikaw yung tao, iniisip mo lagi kang wala, hindi ka namumuhay sa kingdom of God. Kasi nakakahiya po sa isang hari na dapat nagpo-provide para sa lahat. Lahat pinoprovidean niya, pero ikaw wala. Hindi po maaari. Hindi po ganon ang ating Diyos.
Can I hear an amen? Sabi po dito sa John 15, verse 17, this is my command, love each other. Hindi ko pala nalagay dyan. Nandiyan ba si Brother Lutz? Love can look like, listen, love can look like giving up your life. May mga ganun tao, no? Yung mga ate o kuya, na yung mga hindi na nakapag-asawa kasi binuhos na yung buhay para doon sa mga kapatid, para makapag-aral sila, makapag-asawa sila, maging maayos buhay nila. May mga ganun tayong mga kakilala. Meron din naman mga anak, hindi na rin nakapag-asawa kasi kailangan na alagaan yung magulang, doon na nabuhay, wala nang panahon para sa love life kasi sa kanya na naiwan yung mga magulang. May ganun eh. May mga ganun po eh. Pwedeng ganun yung itsura. But it can also look like not giving up on someone. Ano yung sabihin nun? Giving someone a helping hand, a push, an encouragement. Kaya mo yan. Pwede rin magbigay ng prayer. Pwede pag-pray. Ang daming pwede pong itsura ng pag-ibig. Because love is meant to be given more than actually receiving it. Love is meant to be given more than actually receiving it. Lahat tayo, we all want to be loved. But the design of love is this. Yung tunay na pagmamahal ay higit na ibinibigay, hindi tinatanggap. Yung po talaga yung pagmamahal. Kanya po sa pagmamahal, sa mga may asawa, alam mo to, laging may sakripisyo. Kasi it's not about marrying someone so that you can be fed with love, so that you can receive all the care, you can receive everything na meron yung kapartner mo. No. Love is about, marriage is about giving to the other person. That's why I love it in Tagalog. Ang tunay na pagmamahal ay higit na ibinibigay kaysa tinatanggap. And this is very, very important. Sa mga gustong mag-asawa sa inyo. Maraming tao nag-aasawa kasi maganda. Ay, ito talaga yung type ko. Gusto ko maganda, ganyan. Eh, paano kung pumangit na? Ah, ito talaga yung type ko kasi pogi o sexy. Eh, paano kung lumobo na? Ito talaga yung mahal ko kasi big time. Eh, paano kung nalugi? We have this concept of love that we must be receiving it. But the real concept of God's love is us giving it. Not receiving, giving. Say with me, giving. Kaya laging mayroong sakripisyo ang pagmamahal. Sabi sa Exodus 24, balikan ko lang ulit. Then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, "We will do everything the Lord has said. We will obey." Sa John 15, sabi ng Lord, the greater love is a love of a person laying down his life for a friend. Sabi ni Jesus, "You are my friends if you do what I command." In Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded. Church, Old Testament hanggang New Testament, si Lord has always been very, very consistent.
Ano yung consistency hinahanap ng Diyos? Sumunod. Sabi ni Jesus, if you love me, obey. If you love somebody, lay down your life. Share your life. Israel, we will do everything the Lord has said. We will obey. Listen, God is waiting for His people to do everything that He has commanded. Can I hear an amen? Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 13:13, the greatest among the three, faith, hope, love. What is the greatest? Love. Mas mainam yung pag-ibig sa faith. Mas mainam. Hindi sa mas mainam. Pero napakahalaga ng pag-ibig, even in faith. Napakahalaga ng pag-ibig, even in hope. Yun yung ibig sabihin. Listen, love is the way towards God. Love is the way of God. Love, sa konteksto natin ngayon, is going and making disciples. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Teaching them to obey everything that the Lord has commanded. Church, ang pangako ng Diyos dun sa Matthew 28, He will never leave nor forsake us. But He will be with us till the very end of the age. Yun yung pangako niya. Missions Month. Fourth Sunday. Church, let us sprinkle love to the people around us. This is the call of God for us. Exhibit natin yung pag-ibig ng Diyos. Huwag puro pansarili. Huwag puro pamilya lang. We need to be sharing love, displaying love sa mga tao. Pag nakakita ka ng LGBT, huwag mo sabihin, oy, bading, oy, masama yan, tigilan yan. Huwag mo ganun. Show them love. Show them the love of God. Na pwede silang tanggapin ng Diyos. Pwede silang makalapit sa Diyos. Hindi yung parang isinara na yung pinto sa kanila. Sa mga addict, show love. Let's show them love. The kind of love na hindi kailangan mamatay literal para sa kanila. We share our time, our talents, our prayers, our thoughts to them. Sa mga nasa kalye, sa mga orphans, sa mga prostitute, sa mga nakakulong, sa kapitbahay mong maingay, sa boss mo na laging ikaw ang favorite, sa kaopisina mo na walang ginawa kundi asarin yung suot mo tuwing Lunes. Show love. Sprinkle them with the love of God. Because it is, at the end of the day, the love of God will prevail para sa atin. Amen? Can you just rise up? Can we all rise? Missions Month. Hallelujah. Kung meron kang katabi, no. Just want you to close your eyes today. Want you to think about a person na ayaw mong makausap, ni ayaw mong makasama, ni ayaw mong makita. Want you to think of that person today. Kung nakita mo na, sabihin mo lang, Lord, turuan mo ako paano mahalin tong tao na to. Sa maraming pagkakataon, kapatid, gusto mo ipag-pray ang tao na yan kasi, salbahe yan, hindi maganda ugali yan. Ngayon, ikaw naman, pagpe-pray mo sarili mo, sabihin mo, Lord, turuan mo ako paano matumahalin. Lord, paano ba ako hindi maiinis dito sa tao na to? Paano po ba, bigyan mo ako ng tamang puso? Paano ko mapapa-experience yung pag-ibig mo sa tao na to?
That's our prayer today. Hallelujah. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Gawin niyo nga po yun, Lord. Exactly. For us to show love. So that makaranas yung tao na yun. Yung pag-ibig, hindi yung galing sa amin, kundi yung galing sa iyo. Yung pag-ibig, willing to lay down your life for that person. Because you were thinking about that person. Thank you po, Lord. Ngayon, kung meron kang katabi dyan na upuan na walang tao, I want you to pray for that chair. Just pray for that chair. Deklarahan mo na gagamitin ka ng Diyos para magkaroon ng upuan, ng tao yung upuan na yan. Come on, just pray for that. Pray for the chair. Pray for yourself na ikaw ang gagamitin. Huwag mo ituro yung harvest team, huwag mo ituro si pastor, huwag mo ituro yung SPT, yung elder, huwag mo ituro. Ikaw mismo, turo mo sa sarili mo. Gagamitin ka para magkaroon ng tao yung upuan na yan. Na hindi ka mag-aantay na may darating, ikaw magdadala. Thank you po, Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. Yes. Yes. Kung tapos na, just want you to lift your hands. Heavenly Father, we just commit to you, Panginoon. Ito pong mga kamay na ito. Ito pong mga kamay na ito, Lord God, ay hindi lang magiging pansarili. Ito mga kamay na ito, hindi magiging nangingialam o pakilamero. But rather, ito po mga kamay na ito, Lord God, makakapag-abot. At yung aabutin namin, hindi mararamdaman yung kakayanan ng kamay namin o mararanasan yung kakayanan namin. Kung hindi mararamdaman, mararanasan yung iyong pag-abot sa kanila. Let these hands be gentle hands, Lord God, to other people. Thank you po, Lord. In the mighty name of Jesus. And Lord, I ask, Heavenly Father, sa aming isip, sa aming salita, maranasan ng aming makakahalubilo yung pag-ibig na nanggagaling po sa iyo. Lord, kung madalas tumataas kilay namin, Lord, pakibaba. Lord, kung may pagkakataon na puro pansarili yung aming nasa isip, Lord, baguhin niyo po, transform our mind, renew our mind. Lord, maging yung aming puso, Lord, na hindi makaramdam ng compassion. Just pour it out. Pour out compassion sa aming puso. In the mighty name of Jesus. Pour out compassion. Let our heart feel what you feel. Let our eyes see what you see. And Lord, may our whole being do what the Father is doing. We thank you, Lord, sa panibagong pagkakataon na pwede mo kaming gamitin. Hindi para maging watcher o criticizer lamang. Kung hindi, Panginoon, kami mismo yung magiging vessel, daluyan ng pagpapala at pagmamahal sa ibang tao. We honor you today.